Ilang beses mo nang naramdaman na parang walang pumapansin sa effort mo. Na kahit anong gawin mo para maging mabuting tao, parang walang halaga. Ginagawa mo ang tama, pero ang balik sa'yo, puro pagdududa o pangmamaliit. Tinutulungan mo ang iba, pero kapag ikaw na ang nangangailangan, biglang walang sumasagot. Parang ang dali mong kalimutan ng mundo. At minsan, sa sobrang sakit napapaisip ka, bakit ganito? Masama ba akong tao? Bakit parang ako lagi ang dehado? Pero teka muna, bago mo sisihin ang mundo, subukan mong sagutin ito ng tapat. Ikaw ba mismo, marunong bang irespeto ang sarili mo? Kasi sabihin ko sa iyo ang totoo, ang respeto ay hindi mo pwedeng hingin. Hindi ito nakukuha sa pang-aamo, sa pagpapasikat o sa sobrang kabaitan. Ang respeto ay hindi binibigay sa mga taong tahimik lang, ni sa mga taong palaging sumasang-ayon. Ang respeto ay dumarating kapag natutunan mong itigil ang mga bagay na nagpapakita na hindi mo rin kayang respetuhin ang sarili mo. Maraming tao ang gustong respetuhin, pero ayaw nilang baguhin yung mga ugali at mindset na mismong sumisira sa imahe nila. Minsan, hindi dahil masama ang mga tao sa paligid mo, kaya kanila binabaliwala. Minsan, ikaw ang nagpakita na okay lang na balewalain ka. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Ang ibig sabihin, kailangan mong handang masabihan ng kung ano-ano, basta't alam mong may direksyon ka. Dahil kapag bawat galaw mo ay para lang magustuhan ng tao, ikaw mismo ang nag-aalis ng respeto sa sarili mo. At ngayong araw, haharapin natin yan. Pag-uusapan natin ang mga ugali, asal at mindset na kailangan mong itigil ngayon din kung gusto mong respetuhin ka hindi lang ng ibang tao, kundi ng sarili mo rin. Part 1. Tigilan mo ang pagpapasaya sa lahat ng tao. Isa ito sa mga pinakaugat kung bakit maraming tao ang hindi nire-respeto. Kasi sobrang takot silang mawala ang approval ng iba. Kaya lahat ng gusto ng tao sinusunod, lahat ng request, sige lang, kahit mali, oo pa rin. At sa dulo ikaw ang pagod, ikaw ang ubos, ikaw ang walang paninindigan. Akala mo kabaitan yan. Pero sa totoo lang, yan ang pinakamadaling daan papunta sa kawalan ng respeto. Kasi kapag pinakita mong kaya kang baliktarin, uulitin nila yon. Kapag pinakita mong kaya kang kontrolin, kakayurin ka ng iba. At kapag pinakita mong wala kang sariling isip, mawawala rin ang tingin nilang halaga mo. Sabi ni Marcus Aurelius, the opinion of 10,000 men is of no value if none of them knows anything about the subject. Sa madaling salita, hindi mo kailangang makuha ang approval ng lahat. Kasi minsan, yung pinipilit mong pasayahin, sila pa yung hindi marunong magpahalaga. Sa psychology, ito ay tinatawag na approval addiction. Kapag nasanay kang nakadepende sa papuri ng tao, unti-unti kang nagiging alipin ng opinyon nila. Hindi mo na alam kung sino ka kung walang validation. At doon nagsisimulang mamatay ang respeto kasi kahit ikaw, hindi mo nakilala ang sarili mo. Kapag marunong kang magsabi ng hindi, doon ka lang magsisimulang maramdaman ang tunay na kalayaan. Hindi mo kailangang masira ang kabaitan mo, kailangan mo lang matutong itama ang hangganan. Ang kabaitan na walang limitasyon ay hindi kabaitan. Isa yung forma ng kawalan ng respeto sa sarili. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, itigil mo ang pagiging oo sa lahat ng bagay. Matutong pumili, matutong tumanggi, matutong ipaglaban ng sarili mo kahit hindi ito tanggapin ng lahat. Kasi minsan, yung pag-ayaw mo, yun ang unang hakbang papunta sa respeto ng tao. Part 2. Tigilan mo ang pagpapanggap na laging okay ka. Marami sa atin ang sanay sa linyang ayos lang ako. Kahit may problema, sinasabi mong okay ka. Kahit galit ka, sinasabi mong wala yon. Kahit pagod ka na, pinipilit mo pa rin ngumiti. Ginagawa mo yan kasi ayaw mong isipin ng iba na mahina ka. Ayaw mong isipin ng iba na hindi mo kaya. Pero sa totoo lang, ang laging pagpapanggap na okay ka ay hindi katapangan.
isa yung uri ng takot. Takot ma-judge, takot maiwan, takot mapahiya. Sabi ni Seneca, "He who is brave is free." Ang tunay na tapang ay hindi yung tahimik lang palagi. Ang tapang ay yung kayang umamin na hindi ako okay ngayon, pero kaya kong ayusin to. Ang tapang ay yung hindi nagtatago sa likod ng peking ngiti kasi alam mong ang emosyon mo ay may halaga. Sa psychology, ito ay tinatawag na toxic positivity. Kapag pilit mong pinapaniwala ang sarili mo na okay ka, kahit hindi, nawawala ang connection mo sa realidad. Hindi ka na marunong makinig sa emosyon mo. At kapag hindi mo iginagalang ang sarili mong nararamdaman, ang Stoic view ay malinaw. Hindi nila sinasabing huwag kang umiyak. Ang Stoic view ay malinaw. Hindi nila sinasabing huwag kang umiyak. Ang sinasabi nila ay umiyak ka kung kailangan, pero huwag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Igalang mo ang nararamdaman mo, pero huwag mo itong gawing dahilan para sumuko. Yun ang tunay na disiplina. At kapag may disiplina ka sa loob, yon ang nagbibigay sa iyo ng aura ng respeto, yung tahimik pero may lalim. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig kasi nararamdaman ng tao na buo ka. Part 3. Tigilan mo ang pagpapababa sa sarili mo. Ilang beses mo na bang sinabihan ng sarili mo ng mga salitang, "Hindi ko kaya, hindi ako magaling dyan o baka mapahiya lang ako"? Sa una mukhang kababa ang loob. Pero kapag paulit-ulit mo nang sinasabi, nagiging self-sabotage na. Kapag nasanay kang umuurong, sinasanay mo rin ang mga tao na kaya kang itulak. Kapag lagi mong sinasabing maliit lang ang halaga mo, maniniwala rin sila. Ang respeto ay hindi ibinibigay sa mga taong ayaw panindigan ang sarili nilang kakayahan. Sa Stoic view, ang dignidad ng tao ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Ito ay likas sa bawat isa. Ang tungkulin mo ay protektahan ito. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Kung kaya mong disiplinahin ang isip mo, kahit anong insulto, hindi ka mabubuwal. Sa psychology, ito ay konektado sa self-worth theory. Kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat sa respeto, ang utak mo mismo ang maghahanap ng sitwasyong magpapatunay na tama ka. Tawag doon self-fulfilling prophecy. Kung anong tingin mo sa sarili mo, yun ang nakikita ng mundo. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, tigilan mo ang pag-urong, tumindig ka ng diretsyo, huwag mong itago ang galing mo dahil lang natatakot kang masapawan ng iba. Hindi mo kailangang ipagmayabang pero huwag mo ring ikahiya. Ang kumpiyansa ay hindi kapal ng mukha. Ito ay karunungang kilalanin ang sariling halaga. Part 4. Tigilan mo ang sobrang pagpapaliwanag. Ang sobrang pagpapaliwanag ay parang paghingi ng permiso sa mundo para mabuhay. Kapag bawat galaw mo kailangan ng paliwanag, parang sinasabi mong hindi ka sigurado sa sarili mo. Sa una, mukha itong kababaang loob. Gusto mong maging maayos, gusto mong maiwasan ang gulo. Pero kapag nasobrahan, unti-unti nitong pinapatay ang dignidad ng sarili mong desisyon. Ang mga taong may paninindigan ay hindi kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit. Dahil alam nila kung bakit nila ginawa ang isang bagay at handa silang panindigan iyon kahit hindi maintindihan ng lahat. Yung katahimikan na iyon, yung hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat pagkakataon na yon, ang tahimik na anyo ng respeto. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Kung ayaw kang maintindihan ng tao, kahit ilang libong paliwanag pa ang sabihin mo, mananatili silang sarado. Kaya huwag mong ubusin ang lakas mo sa mga taong hindi naman nakikinig. Mas mabuting gamitin mo yung enerhiya sa paggawa, hindi sa pagtatanggol. Sa psychology, tinatawag itong overcompensation. Kapag mababa ang kumpiyansa mo, sinasapawan mo yon ng salita. Parang gusto mong kumbinsihin ng lahat at pati sarili mo na tama ka. Pero madalas, mas nakukuha ng tao ang respeto sa mga taong maiksi, pero klaro magsalita. Hindi sila paligoy-ligoy,
Hindi rin sila defensive. Simple lang, ito ang desisyon ko, paninindigan ko to. Kapag may kailangang ipaliwanag, gawin mo lang ito kapag may saysay, hindi para humingi ng pahintulot, kundi para magbigay ng linaw. Kung nagkamali ka, aminin mo ng diretsyo. Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo ng malinaw at maiksi. Ang respeto ay nabubuo sa mga taong alam kung kailan magsalita at kung kailan manahimik. At na pag nakita ng tao na hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat maliit na bagay, unti-unti silang nagbabago ng tingin sa'yo. Hindi ka na nila tinitingnan bilang taong kailangang kumbinsihin dahil nakikita ka nila bilang taong may bigat, may prinsipyo at may kumpiyansa. At yon ang uri ng respeto na hindi mo kailangang hingin kasi kusa itong ibinibigay. Part 5, tigilan mo ang pagkukumpara. Isa sa mga pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto mo sa sarili ay yung simpleng ugali na madalas nating hindi napapansin ay ang pagkukumpara sa iba. Minsan nagsisimula lang ito sa maliit na scroll sa social media. Nakikita mo yung kaklase mong may bagong sasakyan, yung dati mong katrabaho may sariling negosyo na. Yung kaibigan mong halos sabay mong nagsimula, ngayon may bahay na, may pamilya na, may perfect na buhay. At ikaw, nasa parehong upuan pa rin, kumakain ng instant noodles, nag-aalala kung saan hahagilap ng next opportunity. Tapos hindi mo na namamalayan, nagsisimula kang mawalan ng gana. Hindi mo na masaya ang mga bagay na dati mong ipinagmamalaki. Yung maliliit mong tagumpay tulad ng natapos mo yung project. Nakasurvive ka sa isang mahirap na linggo. Nakabawi ka sa sarili. Ang Stoics ay laging tutol sa ganitong uri ng pagtingin sa mundo. Para sa kanila, ang buhay ay hindi karera. Walang finish line na pare-pareho tayong tatakbuhan. Sabi ni Seneca, "No man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself." Ibig sabihin, ang tunay na sukatan ng tao ay kung paano siya humaharap sa sariling laban, hindi kung gaano siya kabilis ikumpara sa iba. Ang problema, kapag palagi mong hinahambing ang sarili mo, unti-unti kang nawawala ng direksyon. Kasi imbes na tanungin mo, ano ba ang kailangan kong ayusin sa sarili ko? Mas inuuna mong tanungin, bakit siya meron at ako wala? Sa psychology, ito ang tinatawag na social comparison theory. Ipinakita ng mga pag-aaral na kapag palagi mong kinukumpara ang sarili mo sa matadi mas magaling o mas ahead na tao, bumababa ang motivation mo at tumataas ang anxiety. Hindi mo na ginagawa ang mga bagay para sa personal growth mo, kundi para lang mahabol o malagpasan sila. Ang tawag doon ay extrinsic motivation, ibig sabihin ay ginagawa mo ang isang bagay hindi dahil gusto mo o may saysay sa'yo, kundi dahil gusto mong makuha ang validation ng mundo. At ang masama pa, walang katapusan ang laban na yan. Kasi kahit anong taas mo, may mas mataas pa rin. Kahit anong galing mo, may mas magaling pa rin. Kahit anong ganda ng buhay mo, may mas maganda pa rin sa social media. Ang mga Stoics ay nagtuturo ng kabaligtaran. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag itinigil mong gawing sukatan ang buhay ng iba. Ang tanong ay hindi dapat mas magaling ba ako sa kanila, kundi mas mabuti ba ako ngayon kaysa kahapon? Kasi doon nagsisimula ang progreso. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa posisyon, pera o likes, nakikita ito sa disiplina at pagunlad ng loob. Kung babalikan mo si Marcus Aurelius, araw-araw siyang nagsusulat sa sarili niya ng mga tanong. Hindi para ipakita sa mundo kung gaano siya katalino bilang emperador, kundi para masuri niya kung naging mas mabuting tao ba siya sa araw na yon. Ang tanong niya ay simple, "Did I act according to my principles today?" At yun ang tanong na dapat nating ibalik sa sarili natin. Hindi mas maganda ba ako sa kanya? Hindi mas successful ba ako sa kapitbahay ko? Kundi mas disiplinado ba ako ngayon kaysa dati? Mas marunong ba akong magpatawad ngayon?
Mas may kontrol ba ako sa emosyon ko ngayong linggo? Kapag ito ang naging sukatan mo, mag-iiba ang takbo ng utak mo. Hindi ka na matatakot sa progreso ng iba kasi alam mong sarili mong laban ang nilalaro mo. Hindi mo na kailangan mainggit kasi alam mong bawat isa may kanya-kanyang oras. At kapag nakikita ng tao na hindi ka nagpapaapekto sa comparison, mas tumataas ang respeto nila sa'yo. Kasi makikita nilang may kumpiyansa ka, may focus ka, at may sariling direksyon ka. Ang taong may respeto sa sarili ay hindi kailangan ng kompetisyon para makaramdam ng halaga. Tahimik siyang nagtatrabaho, natututo at umaangat sa sarili niyang tempo. Walang ingay, walang pagmamayabang, walang insecurity. At sa ganitong paraan, kahit hindi siya pinakamagaling, siya yung pinakakalma at sa dulo, siya rin yung pinakamatatag. Kasi habang ang iba abala sa pagtingin sa kanan at kaliwa, siya nakatingin lang sa direksyon ng gusto niyang puntahan. At yung focus na yon, yung disiplina na yon, yun ang tahimik na anyo ng respeto, yung klase ng respeto na hindi mo kailangang ipilit kasi kusang ibinibigay sa mga taong buo sa loob. Ang respeto ay hindi binibigay, kundi ipinapakita. Hindi ito tungkol sa papuri, likes o approval. Ito ay nakikita sa paraan ng paninindigan mo sa sarili mong prinsipyo. Kung gusto mong respetuhin ka, simulan mong tigilan ang mga bagay na nagpapakita na hindi mo rin kayang respetuhin ang sarili mo. Tigilan mo ang pag-please sa lahat. Tigilan mo ang pagpapanggap na okay ka. Tigilan mo ang pag-urong, ang labis na paliwanag at ang pagkukumpara. Kapag natutunan mong irespeto ang sarili mo, hindi mo na kailangang hingin yan sa iba. Darating yon ng kusa. Dahil ang taong marunong magpahalaga sa sarili ay may tahimik na lakas na hindi kailangang ipaliwanag. At yan ang uri ng tao na tunay na nirerespeto na hindi dahil sa yaman o galing kundi dahil sa dignidad. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito. At kung gusto mong matuto pa ng mga aral tungkol sa lakas ng loob, disiplina, at pananaw mula sa Stoicism at Psychology, mag-subscribe ka lang. Dahil sa channel na ito, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa tagumpay, pinag-uusapan natin kung paano maging tao na may tunay na halaga. Ilang beses mo nang naramdaman na parang walang pumapansin sa effort mo. Na kahit anong gawin mo para maging mabuting tao, parang walang halaga. Ginagawa mo ang tama, pero ang balik sa'yo, puro pagdududa o pangmamaliit. Tinutulungan mo ang iba, pero kapag ikaw na ang nangangailangan, biglang walang sumasagot. Parang ang dali mong kalimutan ng mundo. At minsan, sa sobrang sakit napapaisip ka, bakit ganito? Masama ba akong tao? Bakit parang ako lagi ang dehado? Pero teka muna, bago mo sisihin ang mundo, subukan mong sagutin ito ng tapat. Ikaw ba mismo? Marunong bang irespeto ang sarili mo? Kasi sabihin ko sa iyo ang totoo, ang respeto ay hindi mo pwedeng hingin. Hindi ito nakukuha sa pang-aamo, sa pagpapasikat o sa sobrang kabaitan. Ang respeto ay hindi binibigay sa mga taong tahimik lang, ni sa mga taong palaging sumasang-ayon. Ang respeto ay dumarating kapag natutunan mong itigil ang mga bagay na nagpapakita na hindi mo rin kayang respetuhin ang sarili mo. Maraming tao ang gustong respetuhin, pero ayaw nilang baguhin yung mga ugali at mindset na mismong sumisira sa imahe nila. Minsan, hindi dahil masama ang mga tao sa paligid mo, kaya kanila binabaliwala. Minsan, ikaw ang nagpakita na okay lang na balewalain ka. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Ang ibig sabihin, kailangan mong handang masabihan ng kung ano-ano basta't alam mong may direksyon ka. Dahil kapag bawat galaw mo ay para lang magustuhan ng tao, ikaw mismo ang nag-aalis ng respeto sa sarili mo. At ngayong araw, haharapin natin yan. Pag-uusapan natin ang mga ugali, asal at mindset na kailangan mong itigil ngayon din kung gusto mong respetuhin ka hindi lang ng ibang tao,
kundi ng sarili mo rin. Part 1. Tigilan mo ang pagpapasaya sa lahat ng tao. Isa ito sa mga pinakaugat kung bakit maraming tao ang hindi nire-respeto. Kasi sobrang takot silang mawala ang approval ng iba. Kaya lahat ng gusto ng tao sinusunod, lahat ng request, sige lang, kahit mali, oo pa rin. At sa dulo ikaw ang pagod, ikaw ang ubos, ikaw ang walang paninindigan. Akala mo kabaitan yan. Pero sa totoo lang, yan ang pinakamadaling daan papunta sa kawalan ng respeto. Kasi kapag pinakita mong kaya kang baliktarin, uulitin nila yon. Kapag pinakita mong kaya kang kontrolin, kakayurin ka ng iba. At kapag pinakita mong wala kang sariling isip, mawawala rin ang tingin nilang halaga mo. Sabi ni Marcus Aurelius, the opinion of 10,000 men is of no value if none of them knows anything about the subject. Sa madaling salita, hindi mo kailangang makuha ang approval ng lahat. Kasi minsan, yung pinipilit mong pasayahin, sila pa yung hindi marunong magpahalaga. Sa psychology, ito ay tinatawag na approval addiction. Kapag nasanay kang nakadepende sa papuri ng tao, unti-unti kang nagiging alipin ng opinyon nila. Hindi mo na alam kung sino ka kung walang validation. At doon nagsisimulang mamatay ang respeto kasi kahit ikaw, hindi mo nakilala ang sarili mo. Kapag marunong kang magsabi ng hindi, doon ka lang magsisimulang maramdaman ang tunay na kalayaan. Hindi mo kailangang masira ang kabaitan mo, kailangan mo lang matutong itama ang hangganan. Ang kabaitan na walang limitasyon ay hindi kabaitan. Isa yung forma ng kawalan ng respeto sa sarili. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, itigil mo ang pagiging oo sa lahat ng bagay. Matutong pumili, matutong tumanggi, matutong ipaglaban ng sarili mo kahit hindi ito tanggapin ng lahat. Kasi minsan, yung pag-ayaw mo, yun ang unang hakbang papunta sa respeto ng tao. Part 2. Tigilan mo ang pagpapanggap na laging okay ka. Marami sa atin ang sanay sa linyang ayos lang ako. Kahit may problema, sinasabi mong okay ka. Kahit galit ka, sinasabi mong wala yon. Kahit pagod ka na, pinipilit mo pa rin ngumiti. Ginagawa mo yan kasi ayaw mong isipin ng iba na mahina ka. Ayaw mong isipin ng iba na hindi mo kaya. Pero sa totoo lang, ang laging pagpapanggap na okay ka ay hindi katapangan. Isa yang uri ng takot, takot ma-judge, takot maiwan, takot mapahiya. Sabi ni Seneca, he who is brave is free. Ang tunay na tapang ay hindi yung tahimik lang palagi. Ang tapang ay yung kayang umamin na hindi ako okay ngayon, pero kaya kong ayusin to. Ang tapang ay yung hindi nagtatago sa likod ng peking ngiti kasi alam mong ang emosyon mo ay may halaga. Sa psychology, ito ay tinatawag na toxic positivity. Kapag pilit mong pinapaniwala ang sarili mo na okay ka, kahit hindi, nawawala ang connection mo sa realidad. Hindi ka na marunong makinig sa emosyon mo. At kapag hindi mo iginagalang ang sarili mong nararamdaman, ang Stoic view ay malinaw. Hindi nila sinasabing huwag kang umiyak. Ang Stoic view ay malinaw. Hindi nila sinasabing huwag kang umiyak. Ang sinasabi nila ay umiyak ka kung kailangan, pero huwag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Igalang mo ang nararamdaman mo, pero huwag mo itong gawing dahilan para sumuko. Yun ang tunay na disiplina. At kapag may disiplina ka sa loob, yon ang nagbibigay sa iyo ng aura ng respeto, yung tahimik pero may lalim. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig kasi nararamdaman ng tao na buo ka. Part 3. Tigilan mo ang pagpapababa sa sarili mo. Ilang beses mo na bang sinabihan ng sarili mo ng mga salitang, hindi ko kaya, hindi ako magaling dyan o baka mapahiya lang ako? Sa una mukhang kababa ang loob. Pero kapag paulit-ulit mo nang sinasabi, nagiging self-sabotage na. Kapag nasanay kang umuurong, sinasanay mo rin ang mga tao na kaya kang itulak. Kapag lagi mong sinasabing maliit lang ang halaga mo, maniniwala rin sila. Ang respeto ay hindi ibinibigay sa mga taong ayaw panindigan ang sarili nilang kakayahan.
Sa Stoic view, ang dignidad ng tao ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Ito ay likas sa bawat isa. Ang tungkulin mo ay protektahan ito. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Kung kaya mong disiplinahin ang isip mo, kahit anong insulto, hindi ka mabubuwal. Sa psychology, ito ay konektado sa self-worth theory. Kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat sa respeto, ang utak mo mismo ang maghahanap ng sitwasyong magpapatunay na tama ka. Tawag doon self-fulfilling prophecy. Kung anong tingin mo sa sarili mo, yun ang nakikita ng mundo. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, tigilan mo ang pag-urong, tumindig ka ng diretsyo, huwag mong itago ang galing mo dahil lang natatakot kang masapawan ng iba. Hindi mo kailangang ipagmayabang pero huwag mo ring ikahiya. Ang kumpiyansa ay hindi kapal ng mukha. Ito ay karunungang kilalanin ang sariling halaga. Part 4. Tigilan mo ang sobrang pagpapaliwanag. Ang sobrang pagpapaliwanag ay parang paghingi ng permiso sa mundo para mabuhay. Kapag bawat galaw mo kailangan ng paliwanag, parang sinasabi mong hindi ka sigurado sa sarili mo. Sa una, mukha itong kababaang loob. Gusto mong maging maayos, gusto mong maiwasan ang gulo. Pero kapag nasobrahan, unti-unti nitong pinapatay ang dignidad ng sarili mong desisyon. Ang mga taong may paninindigan ay hindi kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit. Dahil alam nila kung bakit nila ginawa ang isang bagay at handa silang panindigan iyon kahit hindi maintindihan ng lahat. Yung katahimikan na iyon, yung hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat pagkakataon na yon, ang tahimik na anyo ng respeto. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Kung ayaw kang maintindihan ng tao, kahit ilang libong paliwanag pa ang sabihin mo, mananatili silang sarado. Kaya huwag mong ubusin ang lakas mo sa mga taong hindi naman nakikinig. Mas mabuting gamitin mo yung enerhiya sa paggawa, hindi sa pagtatanggol. Sa psychology, tinatawag itong overcompensation. Kapag mababa ang kumpiyansa mo, sinasapawan mo yon ng salita. Parang gusto mong kumbinsihin ng lahat at pati sarili mo na tama ka. Pero madalas, mas nakukuha ng tao ang respeto sa mga taong maiksi, pero klaro, magsalita. Hindi sila paligoy-ligoy, hindi rin sila defensive. Simple lang, ito ang desisyon ko, paninindigan ko to. Kapag may kailangang ipaliwanag, gawin mo lang ito kapag may saysay, hindi para humingi ng pahintulot, kundi para magbigay ng linaw. Kung nagkamali ka, aminin mo ng diretsyo. Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo ng malinaw at maiksi. Ang respeto ay nabubuo sa mga taong alam kung kailan magsalita at kung kailan manahimik. At na pag nakita ng tao na hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat maliit na bagay, unti-unti silang nagbabago ng tingin sa'yo. Hindi ka na nila tinitingnan bilang taong kailangang kumbinsihin dahil nakikita ka nila bilang taong may bigat, may prinsipyo at may kumpiyansa. At yon ang uri ng respeto na hindi mo kailangang hingin kasi kusa itong ibinibigay. Part 5, tigilan mo ang pagkukumpara. Isa sa mga pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto mo sa sarili ay yung simpleng ugali na madalas nating hindi napapansin ay ang pagkukumpara sa iba. Minsan nagsisimula lang ito sa maliit na scroll sa social media. Nakikita mo yung kaklase mong may bagong sasakyan, yung dati mong katrabaho may sariling negosyo na. Yung kaibigan mong halos sabay mong nagsimula, ngayon may bahay na, may pamilya na, may perfect na buhay. At ikaw, nasa parehong upuan pa rin, kumakain ng instant noodles, nag-aalala kung saan hahagilap ng next opportunity. Tapos hindi mo na namamalayan, nagsisimula kang mawalan ng gana. Hindi mo na masaya ang mga bagay na dati mong ipinagmamalaki. Yung maliliit mong tagumpay tulad ng natapos mo yung project. Nakasurvive ka sa isang mahirap na linggo.
nakabawi ka sa sarili. Ang Stoics ay laging tutol sa ganitong uri ng pagtingin sa mundo. Para sa kanila, ang buhay ay hindi karera. Walang finish line na pare-pareho tayong tatakbuhan. Sabi ni Seneca, "No man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself." Ibig sabihin, ang tunay na sukatan ng tao ay kung paano siya humaharap sa sariling laban, hindi kung gaano siya kabilis ikumpara sa iba. Ang problema, kapag palagi mong hinahambing ang sarili mo, unti-unti kang nawawala ng direksyon. Kasi imbes na tanungin mo, ano ba ang kailangan kong ayusin sa sarili ko? Mas inuuna mong tanungin, bakit siya meron at ako wala? Sa psychology, ito ang tinatawag na social comparison theory. Ipinakita ng mga pag-aaral na kapag palagi mong kinukumpara ang sarili mo sa matadi mas magaling o mas ahead na tao, bumababa ang motivation mo at tumataas ang anxiety. Hindi mo na ginagawa ang mga bagay para sa personal growth mo, kundi para lang mahabol o malagpasan sila. Ang tawag doon ay extrinsic motivation. Ibig sabihin ay ginagawa mo ang isang bagay hindi dahil gusto mo o may saysay sa'yo, kundi dahil gusto mong makuha ang validation ng mundo. At ang masama pa, walang katapusan ang laban na yan. Kasi kahit anong taas mo, may mas mataas pa rin. Kahit anong galing mo, may mas magaling pa rin. Kahit anong ganda ng buhay mo, may mas maganda pa rin sa social media. Ang mga Stoics ay nagtuturo ng kabaligtaran. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag itinigil mong gawing sukatan ang buhay ng iba. Ang tanong ay hindi dapat mas magaling ba ako sa kanila, kundi mas mabuti ba ako ngayon kaysa kahapon? Kasi doon nagsisimula ang progreso. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa posisyon, pera o likes, nakikita ito sa disiplina at pag-unlad ng loob. Kung babalikan mo si Marcus Aurelius, araw-araw siyang nagsusulat sa sarili niya ng mga tanong. Hindi para ipakita sa mundo kung gaano siya katalino bilang emperador, kundi para masuri niya kung